Muli po tayo ay manalangin, humingi tayo ng tulong at gabay, pagpapala sa ating Panginoon. Sa inyong kabanalan, O Diyos, dapat kaming magpakumbaba at dahil sa inyong kabanalan, nakikita namin, O Diyos, ang aming tunay na katayuan. Kami ay marumi sa inyong harapan, subalit nagpapasalamat kami dahil kahit kami ay marumi sa inyong harapan, kami ay inyong nilinis, hinugasan, at pinawalang sala dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo at kinikilala namin ang katotohanan na ito. Sa umagang ito, aming Ama, ang aming mga puso ay dapat pong malagyan, mataniman ng mga katotohanang magtatanghal at magbibigay papuri sa inyo. Alisin nawa ninyo sa amin ang mga mabababaw na pagkilala sa inyo. Alisin niyo po sa umagang ito ang mga mabababaw na pag-iisip sa inyo. Alam po namin, O Diyos, na ang mababaw na pagkakilala at mababaw na pagtingin sa inyo, ito ay kapahamakan sa amin. Ang amin pong hinihiling at sinasamo sa umagang ito. O Diyos, punuin niyo kami ng mataas nakapanggigilalas at nakamamanghang pagkakilala sa inyo sa oras na ito, sapagkat kung kami ay walang takot at pagkamangha sa inyo, O Diyos, tatratuhin lamang namin ang mga bagay ng trivial. Tulungan at samahan niyo po kami, O Diyos. Hinihiling po namin ito. Gusto namin kayong itanghal, gusto namin kayong mapapurihan, gusto namin ipakita sa lugaring ito, kayo ay Diyos at wala nang iba. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang nagbigay ng buhay sa lahat ng may buhay na narito. At lalo tigit sa lahat, kayo lamang ang tagapagligtas. Ipinahayag ninyo ang inyong dakilang pagka-Diyos at pagka-Panginoon at Hari sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kaya siya po ang aming dinadakila sa umaga pong ito. Samahan niyo po kami sa oras na ito. Mapuno kami ng mga makadiyos at mataas na kaalaman na magbababa sa amin, magdadala sa amin sa katapatan at patuloy na susunod sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Noong pong 18th century, meron pong religious group na ang tawag sa kanila ay Millerites. Ang Millerites po, dyan nang galing ang Seventh-day Adventists. At maraming religious group, hindi lamang sa panahon na ito, and we can dig them if we are going to research, na maraming mga religious group ang nag-predict ng end times. Maraming mga religious group ang nagbigay ng hula kung kailan magugunaw ang mundo or kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo. At ang halimbawa nga dyan ay ang mga Millerites. March 21, 1843 to March 21, 1844, sa loob ng iyon, sa loob ng isang taon, they predict ang pagbabalik, ang ikalawang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. And ibig sabihin noon, the earth will end. Ito na yung katapusan. Between March 21, 1843, and March 21, 1844. Pero, nandito pa rin tayo, ibig sabihin, hindi natupad yung hula. At yung mga na-disappoint at that time na mga miyembro ng Millerites ay umalis sa kanila. At ito nga, nagtayo sila ng kanilang sariling kupunan. Ito yung tinatawag natin ngayong mga Seventh-day Adventists. Kung titingnan natin, ang religious group na ito, punong-puno sila ng mga disappointments. Hindi lamang sa kanilang leaders, kung hindi, meron din silang hidden disappointment sa Diyos. Meron silang tagong pagkabigo na nakatutok sa ating Panginoon. Dahil hindi natupad yung kanilang hula, hindi natupad yung kanilang inaasahan, kaya ano ang nangyari? Puno sila ng kabiguan. Mga kapatid, ito yung isang bagay na umiiral sa maraming tao ngayon. Mananampalataya at hindi mananampalataya, meron silang mga hidden disappointment.
Meron silang mga tagong pagkabigo. Tinitingnan nila na ito yung nakakatakot na kaisipan sa tao. Sila ay may pakiramdam na sila ay binigo ng Diyos. Yan ang isang bagay na gusto kong i-rebuke sa inyo ngayon. Yan ang huwag ninyong itatanim sa inyong puso. Yan ang huwag ninyong paiiralin sa inyong puso. Yan ang huwag ninyong aalagaan sa inyong puso na kayo ay binigo ng Diyos. Maaaring kayo ay nanalangin ng isang partikular na bagay, subalit hindi nangyari at nakaramdam kayo ng kabiguan. Maaaring meron kayong gustong bagay na hiniling nyo sa Diyos pero hindi niya ibinigay at dahil hindi nga ito ibinigay, kayo ay nakaramdam na binigo ako ng Diyos. Mga kapatidan, yung bagay na yan, yung damdamin na yan, yung salobin na yan, ang huwag ninyong paiiralin sa inyong puso dahil kahit kailan ang Diyos hindi mabibigo ang kanyang layunin. Mabibigo tayo sa ating expectation. Sa Diyos, totoo yun. Dahil ang ating expectation at ang ating gusto ay hindi kaugnay sa kanyang layunin. Kaya anuman ang inyong expectation, anuman ang inyong gusto, at kapag ito'y hindi in line sa layunin ng Panginoon, mabibigo talaga tayo. Ang kailangan nating gawin ay hanapin ang kalooban ng Panginoon at yun ang ating ipanalangin sa Panginoon. Maaari kang humiling, Panginoon, gusto ko ang bagay na ito. Panginoon, sana mangyari ito. Subalit, mangyari ito kung ito yung kalooban mo. Tanggapin natin, meron tayong mga gusto, subalit, kailangan nating sabihin sa huli tulad ng Panginoong Jesucristo, let your will be done. Sa umagang ito, ang kailangan natin ay tamang pagkakilala sa Diyos. Malalim, tama, biblikal, nakakaluwalhati, matatag, tunay na pagkain ng ating pananampalataya, ito ang kailangan natin. Tamang pagtingin, tamang pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat maraming mga tao ang merong tagong kabiguan sa kanilang mga puso na sila'y binigo ng Diyos dahil pinaka-bottom line nito, hindi nila kilala ang Diyos. Sa umagang ito, gusto ko kayong dalhin sa isang mensahe na nawa magpabago, kasangkapanin ng Diyos na baguhin ang laman ng ating puso tungo sa Diyos na makita natin siya sa kanyang kalakihan, makita natin siya sa kanyang pagiging soberano upang malaman natin na kahit hindi mangyari ang ating gusto, masasabi natin, hindi ako binigo ng Diyos. Dahil Diyos ang soberano, siya ang matutupad. Ang aking mga naisin at layunin ay magpapasailalim sa Kanya. Kaya ano ang kailangan? Tama, malalim, mataas, nakakaluwalhating pagtingin sa Diyos ang kailangan natin sa umagang ito. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Isaiah. Gusto ko lamang ipaalala kung bakit ito ang gusto ko ngayong talakayin natin. Ang laman, ang magiging pangangaral natin dahil sa nangyaring Theoto kahapon at naging maganda ang ating conference kahapon. At ako personally, because this is my church, gusto ko itong bigyan ng follow-up at gusto kong i-strengthen yung naging discussion, naging lesson kahapon. Dahil marami ang tanong kung tinalaga ng Diyos ang lahat ng bagay, ano ang layunin ito? Lagi tayong may tanong na ganun. Gusto nating alamin ang mga layunin sa likod ng mga pinapatupad at pinangyayari ng Diyos. Hindi natin kailangan malaman yon. Ang kailangan natin, mataas, malaki, nakakaluwalhating pagtingin sa Diyos upang kahit hindi ko ito maunawaan, magtitiwala ako sa Diyos na mataas, dakila na nagpapatupad nito. Yun ang kailangan natin. At syempre, dahil ito yung aking church, ito yung ating church, ito yung gagawin kong mensahe ngayon sa umagang ito. Buksan nyo sa aklat ng Isaiah, chapter 40, talatang 9 hanggang 20. Makinig ang lahat, ito ang salita ng Diyos, walang pagkakamali at hindi maaaring magkamali. Ito ang salita ng Diyos na mula sa kanyang bibig, kaya ito ay may otoridad. Basahin natin sa talatang 9. Umakyat ka sa mataas na bundok, o Zion, tagapagdala ng mabuting balita.
Itaas mo ang iyong tinig na may kalakasan, o Jerusalem, tagapagdala ng mabuting balita. Itaas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, tingnan ang iyong Diyos. Narito, ang Panginoong Diyos ay darating na may kapangyarihan at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Narito ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Kanyang pakakainin ang kanyang kawa ng gaya ng pastol. Kanyang titipunin ng mga kordero sa kanyang bisig at dadalhin sila sa kanyang kandungan at maingat na papatnubayan ang iyong mga anak. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit nang sa pamamagitan ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga timbangan at ang mga burol sa timbangan. Sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon o bilang kanyang tagapayo ay magturo sa kanya? Kanino siya humingi ng payo upang maliwanagan? At nagturo sa kanya sa landas ng katarungan. At nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpapakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa. Masdan mo, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, itinuturing na parang alabok sa timbangan. Masdan mo, kanyang itinataas ang mga pulo na parang pinong alabok. Ang Lebanon ay hindi sapat upang maging panggatong, ni ang mga hayop niyon ay sapat na handog na sinusunog. Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harapan niya. Kanyang itinuturing ang mga ito na mas kulang pa sa wala at walang laman. Kanino nga ninyo ay tutulad ng Diyos? Anong wangis ang ihambing ninyo sa Kanya? Sa larawang inanyuan, hinulma ito ng mga manggagawa at binalot ito ng ginto ng platero at hinulmahan ito ng mga pilak na kwintas. Siyang kapag dukha ay pumipili bilang handog ng kahoy ay hindi na mabubulok, siya humahanap ng isang bisang malililok upang gumawa ng larawang inanyuan na hindi makikilos. Gusto kong ipaliwanag muna ang konteksto ng ating binasang talata at pansinin ninyo, napakagaganda ng mga deskripsyon ni Isaiah dito. Naglalarawan ito ng mga kakayahan ng Diyos. Narito ang Diyos, ipinapakita niya. Actually, ito ang isa sa mga early chapters, verses na natutunan ko nang ako'y naging mananampalataya. There is no place for a low thoughts of God when you read these passages. Pansinin ninyo, sinabi doon sa talatang 9 na ating binasa na ang Jerusalem ang tagapagdala ng mabuting balita. Isa siyang proclaimer of the good news. Ang sabi sa talatang 9, O Jerusalem, tagapagdala ng mabuting balita, itaas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, tingnan ang iyong Diyos. Ipinapakita sa ating talata, pansinin ninyo, ano ang laman ng mensahe ng Jerusalem? Ang laman ba ng mensahe ng Jerusalem ay ito? Kayo ay yayaman. Kayo ay mawawalan ng sakit. Ito, ganito, ganyan. Ang sentro at laman ng mensahe ng bayan ng Diyos ay ito. Huwag kang matakot, tingnan ang iyong Diyos. At yan ang aking mensahe sa inyo sa umagang ito. Tingnan natin ang ating Diyos. Ito ang angkop na mensahe, hindi lamang noong panahon ni Isaiah, kundi maging sa ating panahon ngayon. Sa ating lahat, huwag kayong matakot. Tingnan natin ang ating Diyos. Kung titingnan ninyo at papansinin ninyo sa talatang 10, sinabi doon ni Isaiah, narito ang Panginoong Diyos ay darating na may kapangyarihan
at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Hindi ito literal na may kamay ang Diyos because pinag-aralan natin sa ating Bible class, God is a spirit and God is not a composition of His attributes nor any physical elements. So, ibig sabihin, ito ay figurative expression lamang. Nang sinabi ni Isaiah na ang Diyos ay may kamay, anong ibig sabihin nito? O bisig. Ano ang hinahatid nito? Ang inihahatid na larawan nito, na sinabi ni Isaiah na meron siyang kamay, ipinapakita nito, inilalarawan nito na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ang namumuno. Ang Diyos ang soberanong namamahala sa lahat. Yan ang ibig sabihin ng larawan ng kamay ng Diyos. Makapangyarihan ng kamay ng Diyos. Ang ibig sabihin noon, ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat. Tingnan ninyo ang sinabi sa talatang 11. Kanyang pakakainin ang kanyang kawan na gaya ng pastol. Kanyang titipunin ang mga kordero sa kanyang bisig at dadalhin sila sa kanyang kandungan at maingat na papatnubayan iyon. Ang papatnubayan iyong may mga anak. Papatnubayan ng Diyos ang kanyang bayan. Kung ihahambing natin ang talatang 11 sa talatang 10 na sinabi doon na merong kamay na namumuno, na ang kamay na ito ay tumutukoy sa magiging makapangyarihan ng Diyos, ang ipinapakita sa talatang 11 ay ito. Ang makapangyarihang kamay ng Diyos na humahawak sa buong sangnilikha, ang Diyos na sa kanyang pagiging makapangyarihan, walang hindi saklaw, ang kapangyarihan na yun ng Diyos, yung kanyang makapangyarihang kamay na yun, yun ang papatnubay, yun ang magpapala, yun ang mag-iingat, at ayon sa verse 11, yun ang magpapastol. Ibig sabihin, ito yung makapangyarihang kamay ng Diyos. At the same powerful hand will shepherd His flock. The same powerful hand will guide His people. So, kung titingnan ninyo sa buhay ng isang mananampalataya, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kita nyo ang kapangyarihan ng Diyos sa sangnilikha. At ang kapangyarihan na yun ng Diyos, yun ang papatnubay sa mga umiibig at sumasampalataya sa Kanya. Simple lamang ang aking mensahe sa umagang ito. Ang aking mensahe ay, ang makapangyarihan at soberanong kamay ng Panginoon ang gagabay sa Kanyang mga hinirang sa anumang panahon. Ang makapangyarihan at soberanong kamay ng Panginoon ang gagabay sa Kanyang mga hinirang sa anumang panahon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin at maramdaman na ikaw ay binigo ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos kailanman hindi mabibigaw ang kanyang plano sa iyo. Hindi mabibigaw ang plano ng Diyos sa sangnilikha. Nakakaramdam tayo ng kabiguan dahil meron tayong gustong gawin na hindi naman ito ang layunin ng Diyos. Dito natin makikita ang isang katotohanan na nawa pumukaw sa ating mga puso ng pagkamangha sa Diyos sapagkat ipinapakita sa kabanatang ito na ang kamay ng Diyos ay lubos na soberano. Na maging ang pinakamaliit na buhangin at ang pinakamalaking bituin sa langit, pinamamahalaan ng Diyos. Makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan, malinaw na ipinapakita, nagpapahayag ang kalikasan. Kaya isino-showcase sa atin ngayon gaano ka makapangyarihan ang Diyos na gumagabay sa atin. Tingnan ninyo ang nilikha. Tingnan nyo ang buong nilikha. Ang buong nilikha ay nasa ilalim ng lubos na pamamahala ng makapangyarihang kamay ng Diyos at walang kapangyarihan ang maaaring pumantay doon. Sa makatuwid, kung ang Diyos ang pinakamakapangyarihan at walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan, ano man ang kanyang naisin at gustuhin, ano man ang kanyang layunin,
Hindi ito mabibigo. Walang kabiguan ang Diyos sa kanyang plano. May dalawa akong bagay na gusto kong tingnan natin sa ating mensahe. Una, tumingin sa kapangyarihan ng Diyos. Tumingin sa kapangyarihan ng Diyos. At ikalawa, tumingin sa Diyos, hindi sa mga idolo. Pansinin niyo dahil ito yung sinabi ni Isaiah sa verse 5. Sinabi ni Isaiah sa verse 5, tingnan nyo ang inyong Diyos. At dapat nating tingnan ang kapangyarihan ng Diyos. Ikalawa, dapat nating tingnan ang Diyos, hindi ang mga idolo. Sa unang bahagi ng ating mensahe, tumingin sa makapangyarihang Diyos o tumingin sa kapangyarihan ng Diyos. Pansinin ninyo sa ating talatang mga binasa, meron ditong serye ng mga tanong. Nagtatanong dito ang ating propeta Isaias. At sa lahat ng tanong na ito, meron itong kinalaman sa malawak at malaking sangnilikha. Everything is connected to the creation, maging sa tubig, kalupaan, bituin, kalawakan. Ibig sabihin, dinadala ni Isaiah ang mga nakikinig sa kanya. At kasama tayo doon. Dinadala ni Isaiah ang mga nakikinig sa kanya saan? Sa kalakihan ng sangnilikha. Sa kalakihan ng sangnilikha. At ang ginagawa dito ni Isaiah, ito ang napakalaking sangnilikha. Tingnan nyo. Di ba malaki? Parang gano'n ang gusto sabihin dito ni Isaiah. Di ba nakakamangha? Malaki ang bundok, malalim ang dagat. Ito ang Diyos. So ginagawa ni Isaiah dito ay may paghahambing. Hinahambing niya ang kalakihan ng Diyos sa kalakihan ng sangnilikha. Tingnan niyo ang sangnilikha sa kanyang kalakihan at ihambing ninyo ito sa Diyos. At kung ihambing natin ang sangnilikha sa kamay ng Diyos, ang sangnilikha ay napakaliit sa Diyos. Iba ang kalikasan ng Diyos sa sangnilikha. Kaya hindi kayang hadlangan, hindi kayang limitahan ng sangnilikha ang Diyos dahil ito'y nilikha lamang ng Diyos. Ihambing nyo ang Diyos sa kalikasan at makikita ninyo, liliit. Creation will pale in comparison to the greatness of God. Anong unang ginawa dito ni Isaiah? Sabi niya sa tubig. Ang sabi doon, pagsamasamahin man ang lahat ng tubig sa mundo, tuwirang sinasabi ni Isaiah, ito ay maliit. Sa talatang 12, ang sinabi doon, sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay? Tinakal. Alam niyo, ang Pacific Ocean at ang Atlantic Ocean, mga ilog at kung ano-ano pang mga anyo ng tubig. Ipunin man natin ang lahat ng ito, lahat ng body of water sa mundo. Actually, ang mundo ay 3/4 of water ang mundo. So, ganun kalawak, ganun kadami. Ganun, halos pinupuno tayo ng tubig. Ngunit, pag samasamahin man ang lahat ng tubig na ito na nasa mundo, anong sabi? Gapatak lang ito sa palad ng Diyos. Hindi literal yon na gapatak lamang dahil walang kamay ang Diyos. Ang pinapakita rito, yung lawak, karamihan ng tubig, kung ihambing mo sa Diyos yan, maliit lang yan. Kaya kung ikaw ay may mababaw na pagtingin sa Diyos, I don't think nakakatanggap ka ng tamang katuruan tungkol sa Diyos. If you think na you can command God, you have the wrong God. Kung sa palagay mo, kaya mong utusan ng Diyos, na kung saan kapag ginawa mo ito, katulad ng tatay, ako po, mahilig ako mag-reward kay Cody kapag meron siyang ginagawang maganda, oh, very good yan. May reward ka. At kapag ganyan ang ating pagtingin sa Diyos, maling Diyos ang ating tinitingnan. Na kapag ginawa ko ito, para rewardan mo ako, gagawin ko ito. Hindi ganoon ang ating relasyon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng pagpapala ng Diyos is unconditional. Pinagpapala niya tayo even though we are sinners.
Kaya pinapakita ngayon dito sa atin, napakalaki ng tubig at hindi dapat nating tingnan sa mababaw at maliit na kaparaanan ng Diyos. Sinabi doon, sa verse 12, pagsamasamahin ang lahat ng uri ng kalupaan. Sabi doon, at tumimbang ng mga bundok sa mga timbangan at ng mga burol sa timbangan. Hindi mo matitimbang ang bundok. Ngunit sa harapan ng Diyos, ang mga bundok ay maliliit lamang. Para itong isang businessman ng panahon na ito, ang ini-illustrate dito ni Isaiah, parang isang businessman, na kapag ikaw ay magte-trade kayo, siyempre ang gamit ng pera noon ay pilak. Ang ginagawa nila dito ay tinitimbang ang mga pilak. Sa harapan ng Panginoon, ang mga bundok ay tila isang bagay lamang na tulad ng pilak na kaya mong timbangin. So ganun kaliit ang mga bundok. Imagine how high is the Mount Everest. That in May 29, 1953, naakit ito ni Edmund Hillary at napakaraming tao ang namatay sa pagsubok ng pag-akyat dito. Subalit sa Diyos, itong napakataas na bundok na ito na kumitil ng maraming buhay, ito ay tila isang bagay lamang na maaari mong timbangin sa harapan ng Diyos. Ganun kalaki ang Diyos. Kalawakan, outer space, langit. Sinabi doon, at sumukat sa langit nang sa pamamagitan ng dangkal. Gaano kalaki ang kalawakan? Well, gaano kalawak ang langit mula lupa hanggang langit? Napakalawak na nito. Gaano kalaki ang outer space? O based on science, today, based on evidence, ang outer space is expanding. Lumalawak. So, ibig sabihin, hindi talaga natin kayang abutin. And yet, itong seemingly infinite space sa harapan ng Diyos, dinangkalang. Nakukuha ninyo yung gustong pakita dito ni Isaiah? Yung ating kinamamanghaan at hindi maabot na lawak na kalawakan. Sabi ni Isaiah, dinangka lamang at sumukat sa langit nang sa pamamagitan ng dangkal. Gaano kalaki ang kalawakan? Malawak. Pero sa harapan ng Diyos, dinangka lamang. Alabok. At yun si Isaiah, maging itong hindi nakapansin-pansin na elemento, pinansin pa. Mga alabok, mga butil ng buhangin. Sinabi doon, at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal. Walang gagawa ng ganitong klase ng proyekto na magbibilang ng buhangin, magbibilang ng butil ng buhangin sa dagat. Ang sinasabi dito ni Isaiah, nang sinabi niya, at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang dangkal, sa isang takal, ang sinasabi ni Isaiah, ang lahat ng buhangin ay kalkulado ng Diyos. Ang tubig, pagsamasamahin lahat, gapatak lamang. Ang lupa, tinitimbang lang. Ang kalawakan, dinangka lang. Ang alabok, kalkulado. Hindi ka ba mamamanga sa Diyos na ito? Ay, ugnay natin ito kahapon. Hindi ko naintindihan ang lahat ng nangyayari dahil ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng mangyayari, lahat ng nangyayari, siya ang nagpapatupad. Hindi ko ito maintindihan. Ngunit kahit hindi ko naintindihan ang mga bagay na ito, ngunit kilala ko at nakikilala ko gaano kadakila ang Diyos na nagtalaga ng lahat ng ito, magkakaroon ako ng kapayapaan. Hindi ko man ito maunawaan dahil nakikilala ko, naunawaan ko sino yung Diyos na nagtakda ng lahat ng ito. Kaya pinapakita nito sa atin, mga kapatid,
anumang bagay ang dumating sa iyong buhay, hindi mo man ito naunawaan, masakit ito. Ang dapat mong gawin ay ito. Panginoon, magtitiwala ako sa iyo dahil alam ko, napakadakila mo. Ang tubig, ang mga bundok, ang lupa, ang kalawakan, ang alabok, lahat ng ito ay nasa pamamahala mo. Itong aking suliranin ay maliit lamang sa iyo. At marunong ka, magtitiwala ako kahit hindi ko naunawaan. Alam niyo, kung bakit natin kaya magtiwala sa Diyos sa isang sitwasyon na hindi natin maintindihan, alam niyo po kung bakit tayo nagagawa ng isang mananampalataya yon? Dahil nakikilala niya gaano kalaki ang Diyos. Nakikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niya ang kamay ng Diyos ang gagabay sa kanya sa anumang panahon. Ang kamay na nakakabilang ng buhangin sa dagat, ang kamay na dumangkal ng lawak ng kalawakan, ang kamay na kung saan kayang dangkalin o sukatin ang lalim ng dagat, ang kamay na yon ang magiging gabay ko sa lahat ng panahon ng aking buhay at magtitiwala ako sa Kanya. Masakit man ang aking suliranin, meron akong kapayapaan at may pinagtitiwalaan, ito ang aking Diyos na may makapangyarihang kamay. Hindi pinalampas ni Isaiah maging ang mga bansa, sinabi sa verse 15. Masdan mo ang mga bansa ay parang isang patak na tubig sa timba. Itinuturing na parang alabok sa isang timbangan. Gaano karami ang bansa? Gaano kalaki ang Russia? Gaano kalaki ang China? Gaano sila kamakapangyarihan? Pero sa harap, itong dalawang bansa na ito, iambing natin ito sa bansang Pilipinas, hindi tayo may kukumpara. These countries are the great giants. Ngunit sa harapan ng Diyos, itong mga malalaking bansa na ito ay parang alabok lamang sa timbangan. Alam nyo, ang ganda ng nilalarawan dito ni Isaiah. Nang sinabi ni Isaiah na ang mga bansa ay parang alabok lamang sa timbangan, anong ibig sabihin nun? Pag tumimbang ka ng isang pilak, ipinatong mo sa timbangan, gagalaw ang timbangan. Merong timbang. Magtimbang ka ng libag. Magtimbang ka ng alabok. Walang timbang ito. Ano sinasabi nga ni Isaiah? Sa harapan ng Diyos, walang kabuluhan ito. Hindi ito kayang apektuhan ng Diyos. Dahil sa harapan ng Diyos, ang mga makakapangyarihang bansa na ito ay walang timbang sa kanyang harapan. Higit na makapangyarihan ng Diyos sa mga bansa na ito. Sinabi sa verse 17, lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harapan niya. Kanyang itinuturing ang mga ito na mas kulang pa sa wala at walang laman. Mas kulang pa sa wala. Ngayon, ang hamon sa atin dito ay ito, mga kapatid. Gamitin natin, tumingin tayo sa sangnilikha upang makita nating gaano kawalang sukat, kamakapangyarihan, gasoberano ang Diyos dahil it is not wrong. Katulad ng ginawa ni Isaiah, he compared creation to God. Bakit ito ginawa ni Isaiah? For us to see the glory of God, to see His greatness. Kinukumpare ni Isaiah. Tingnan mo ang kalikasan at tiyak na ikaw ay pupukawin ang iyong sariling damdamin ng pagkamangha sa Diyos. Alam nyo, marami sa inyo na alam, ako ay mahilig sa science. Natutunan ko ang lahat ng aking nalalaman sa science through self-study. At kapag ito ay binabasa ko, salamat sa Panginoon, nauuwi ito, Panginoon, ganito mo ito nilikha ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin at pag-aaralan natin ng siyensya, mamamangha tayo kung paano nilikha ng Panginoon ng mga bagay. At pupukawin ito ang ating damdamin. Napakaganda ng nilikha. Ngunit higit na mas maganda ang manlilikha. Tingnan ninyo,
kung meron tayong mababaw na pagtingin sa Diyos, ang ating puso tungo sa Kanya, walang pagkamangha, walang pagpapakumbaba, walang pagtitiwala sa Diyos. Mapupuno tayo ng kabiguan sa harapan ng Diyos. Ang taong may nararamdaman na kabiguan sa Diyos, ang taong yun hindi nakakakilala sa Diyos. Muli, ulitin ko, just for emphasis, ang taong nakakaramdam ng kabiguan sa Diyos, ang taong yun ay hindi makadiyos at walang pagkakilala sa Diyos. Meron siyang kinikilalang Diyos, pero tiyak ako hindi yung Diyos ng Biblia. Dahil kung nakikilala natin ang Diyos, makikita natin ang Diyos kailanman hindi mabibigo. Dahil kung paanong ang kalikasan ng buong sangnilikha ay hindi nawawala sa kanyang kaayusan, ibig sabihin, sinusustain ito ng Panginoon, how much more ang kanyang mga hinirang. Higit tayo. Kung sinusustain ng Panginoon ang kanyang sangnilikha, lalo tigit ang kanyang mga tupa. Sinabi sa 3 to 14, 13 to 14, sinong pumatnubay sa Espiritu ng Diyos o Panginoon o bilang kanyang tagapayo o nagturo sa kanya, kanino siya humingi ng payo upang maliwanagan at nagturo sa kanya ng landas ng katarungan at nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa. Wala. Ano sabi ni Pablo sa Romans chapter 11 verse 33? O ang karunungan ng Diyos, namangha siya sa karunungan ng ating Panginoon. Napakamakapangyarihan ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na ang bawat mananampalataya ay mayroong personal na karanasan ng kapangyarihan ng Diyos? Meron. Sapagkat itong makapangyarihang kamay na ito ng Diyos, ito ang makapangyarihang kamay ng Diyos na nagligtas sa atin sa pamamagitan ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang makapangyarihang kamay na ito ng Diyos, ito ang umabot sa atin upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Tingnan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa kanyang kakayahan at kapangyarihan, ginapi niya ang hindi natin kayang gapiin. Ito ay ang kasalanan at ang kamatayan. Hindi lamang pinapakita ng Diyos gaano siya makapangyarihan sa sangnilikha, ipinapakita rin ng Diyos gaano siya kamakapangyarihan laban sa kasalanan at kamatayan. Na ang mga napapailalim dito, hindi nila kayang alisin ang kanilang sarili sa pagkakaalipin sa kasalanan at sa kamatayan. Diyos lamang ang may kakayahan nito. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. At kung may kausap ako ngayon na hindi pa mananampalataya, na alam mo sa iyong sarili, hindi ka pa nagbibigay ng iyong buhay kay Kristo. Maaring kilala mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Maaring sinasabi mo, napakinggan ko na ang mensaheng ito. Maaring sinasabi mo sa iyong sarili, ang mahalaga ay may pagkakilala ako sa Diyos. Lahat ng ito ay mali. Ang kailangan mo ay personal na pananampalataya kay Kristo. Kaya kung may kausap ako ngayon dito, tiyakin mo sa iyong sarili, lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Tiyakin mo sa iyong sarili, sumasampalataya ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sampalatayanan mo yung kanyang ginawa sa krus. Ibinigay niya ang buhay para tubusin ang iyong kasalanan. Hindi mo kayang tubusin ang iyong kasalanan. Si Kristo ang gumawa nito. Kaya kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Jesucristo, lumapit ka ngayon, sumampalataya ka sa Kanya ngayon. Para sa mga mananampalataya, gaano ka makapangyarihan ang kamay ng Diyos? Ang sinabi ni Isaiah, napaka-makapangyarihan. Dangkal ang kalawakan. Gapatak lamang sa palad ng Diyos ang tubig. Naalala niyo ba na may sinabi sa John chapter 10 na may kaugnayan sa kamay? Ito yung paborito kong text kapag pinuprove ko ang katiyakan ng kaligtasan, ang pagka-Diyos ni Kristo at ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. John chapter 10, verse 28 to 29.
Pansinin ninyo, ginamit dito yung larawan ng kamay. John chapter 10, verse 28 to 29, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Again, this is the hand of Christ. It says, there is no power on earth that can snatch them out of my hand. Walang kapangyarihan. At walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng kaninong kamay? Kamay ng Panginoong Jesucristo, kamay ng Diyos. Dalawang kamay ba ito? Hindi ito dalawang uri ng kamay. Isang kamay, isang kapangyarihan ito. Na ang kapangyarihan ni Kristo ay ang kapangyarihan ng Diyos mismo. Kaya ang sinumang na kay Kristo, hindi mawawala sa kaligtasan. Pinantay ang kapangyarihan ng kamay ni Kristo sa kamay ng Ama sapagkat iisang kamay ito, iisang kapangyarihan ito. Tingnan ninyo ang inyong Diyos. Yan ang sabi ni Isaiah. Pangalawang bahagi ng ating mensahe, tumingin sa Diyos, hindi sa mga idolo. Tumingin sa Diyos, hindi sa mga idolo. May tanong dito si Isaiah. Dahil may mga kumakaribal, may mga gustong pumantay sa tunay na Diyos, sa pagiging isa at tunay. Ang Diyos po mga kapatid ay isa lamang. Ang Diyos ay tunay at nag-iisa lamang. Sinabi sa verse 18, kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang ihambing nyo sa Kanya? Again, walang kawangis ang Diyos na masasabi natin in creation, siya ay katulad ng matter na compose ng mga elemento. Hindi ganun ang ating Diyos. Verse 25, kanino nga ninyo itutulad upang makatulad niya ako? Yan ang sabi ng Diyos. Kanino siya itutulad? Alam niyo yung salitang itulad, ang salitang yan ay nangangahulugan na kanino niyo siya ipapantay. Kapag may tinutulad tayong isang bagay, pinapantay natin yon. Kaya sinasabi dito ni Isaiah, nang sinabi niyang, kanino niyo ng Panginoon, kanino niyo itutulad ako? O, sa ibang salita, kanino niyo ako ipapantay? May kapantay ba ang Diyos? Walang maaring pumantay o ipantay sa Diyos. Sino ang kapantay ng Diyos? At ang magsabi na may kapantay ang Diyos, ang taong yun ay walang nauunawaan. Nakakalungkot ang kalagayan ng tao magsabi, may kapantay, may katulad ng Diyos. Dahil ang Diyos ay walang katulad, walang kapantay. Kaya, kung naniniwala ka na makapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan ng kamay ng Diyos, wala siyang katulad, wala siyang kapantay, makikita ng taong yun ang kapalaluan, ang kawalang kabuluhan, ang kamangmangan, ang kawalang saysay ng mga idolo. Kaya kailangan makita natin gaano kataas ang Diyos, gaano kadakila ang Diyos, sapagkat pag nakita mo ito ang tunay na Diyos, sukat, dangkal, ang lahat ng bagay, langit, lupa, lahat ng ito buhangin, lahat ng ito sa Kanya ay wala lamang. Kapag nakita natin ganoon kadakila ang Diyos, masasabi natin, walang saysay ang mga idolo na ito. Walang saysay ang mga rebulto na ito. Walang saysay ang mga Diyos-Diyosa na ito. Bakit? Dahil ang inyong sinasambang Diyos ay sakop at material. Ang Diyos ay hindi. Ganang kataas ang Diyos. Alam niyo ba, the world's greatest worshipers of gods ay Hindus. They have at least 300 millions of gods. At ang population nila, if I'm not mistaken, is sa India, merong sinasabi ng iba, 450 million. So possible, talagang hindi lang isa o dalawa, may sinasamba ang isang Hindus. And then, sa 300 millions na gods, lahat ng yun, wala kayong makikita na unlimited.
Wala kayo doon makikita na Diyos na hindi nalimitahan ng pisikal. Wala kayo makikitang Diyos doon na walang anyo. Lahat ng yon ay kawangis ng nilikha. Ang ating Diyos ay hindi kawangis ng nilikha. Pansinin niyo yung mga sumusunod na mga pangungusap. Verse 19 to 20. Sa larawang inanyuan, hinulma ito ng manggagawa at binalot ito ng ginto ng platera o platero at hinulmahan ng mga pilak na kwintas. Siyang napakadukha ay pumipili bilang handog ng kahoy na hindi mabubulok. Siya humahanap ng isang bihasang manlililok upang gumawa ng larawang inanyuan na hindi makakilos. Ano ang idolo? Ang idolo ay mga Diyos-Diyosan na hango sa mga puno, kahoy, bato, binalutan ng ginto at sinamba. At kapag ikaw ay dukha, at pumili ka na lamang ng mga punong matagal mabulok. Maghanap ka ng magaling na manlililok, paanyuan mo ng Diyos, balutan mo ng ginto, dali mo sa bahay, sabi mo, ito ang aking Diyos. Gaano natin makikita rito yung kalakihan ng kapalaluan? Nagpagawa ka ng Diyos. Ang hirap tanggapin, isipin, nagpagawa ka ng Diyos. Yung isang araw lamang, nung ako ay naghatid sa school ng aking anak, may mga nagbebenta ng mga rebulto. Nandun nakapark sila, umiinom sila ng tubig. At naisip ko ay, itong mga nagbebenta ng mga Diyos-Diyosan, gutom, pawis, pagod. Kailangan nilang makabenta ng Diyos-Diyosan para sila kumita. At yung mga bibili, kailangan nilang makabili ng Diyos para may sambahin. Makikita natin dito yung kapalaluan. Hindi binibenta ang Diyos, hindi nabibili ang Diyos. Iba ang Diyos na kinikilala nila. Wala silang alam sa tunay na Diyos. Ito ang tunay na Diyos. Walang sukat, walang limitasyon. Manlilikha, makapangyarihan, nagliligtas, personal, nagsasalita. Asan ang kanyang salita? Nasa banal na kasulatan. Ito ang Diyos. Maaaring sinasabi ninyo, Pastor, hindi naman ako sumasamba sa mga idolo, ng mga inanyuan ng tao. Yes, dahil kapag nakita kitang sumasamba doon, excommunicated ka. And discipline muna, baka mamaya ay napilitan lang. Maaaring sinasabi ninyo, Pastor, hindi naman ako damay dyan. Hindi mo na kailangan na-exhort sa amin yan, Pastor, dahil hindi kami sumasamba dyan. Exempted kami dyan. Yeah, good. Pero kahit wala tayong sinasambang Diyos-Diyosan, meron pa rin tayong kanya-kanyang idolo. Maaaring yan ay salapi. Maaaring yan ay yung material na bagay. Maaaring yan ay relasyon. Maaaring yan ay tao. Maaaring yan ay mga bagay na nakapaligid sa iyo. Sapagkat ang mga bagay na ito, pag ito ay higit mong pinagtitiwalaan kaysa sa Diyos, ito ay idolo. Ito ay idolo. Ano ang mangyayari sa mga sumasamba sa idolo? Ano ang mga mangyayari sa mga may idolo? Alam niyo ba kung ano mangyayari sa mga taong nagtitiwala sa mga idolo? Buksan niyo yung Biblia, Psalms 115, verse 4 to 8. So, basahin sa inyo ang talatang ito. At ito ang sabi dito ng Miyakda ng Awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y mga may bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi nakakaamoy. Merong mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At hindi gumagawa ng tunog ng kanilang lalamunan. Ang mga gumawa sa kanila ay kagaya nila, gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. Ano ibig sabihin nun? Na lahat ng gumawa at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan na may kamay, mata na hindi gumagalaw, ay matutulad sa mga Diyos-Diyosan na ito. Anong ibig sabihin nun? Ano ba mangyayari sa mga Diyos-Diyosan? Tutupukin.
masisira. At ganoon ang mangyayari sa mga sumasamba sa kanila. Matutulad sila sa mga Diyos-Diyosan nila. In other words, kapahamakan ang magiging kantungan ng mga sumasamba sa kanila. Kaya kung may nakikinig sa akin ngayon at naririnig mo ito, huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan ang iyong sarili na manatili sa kakulangan ng kaalaman o kamangmangan sa tunay na Diyos. Kumilos ka ngayon, tumayo ka ngayon, humakbang ka ngayon sa tunay na pagkaunawa sa Diyos. Hanapin mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Hanapin mo ang Diyos sa pamamagitan ng tunay na pangangaral ng Diyos. Simulan mo ito sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Huwag kang manatiling mangmang sa napakaganda, napakaluwalhating Diyos. Sapagkat ang mga walang pagkakilala o mangmang sa tunay na Diyos, dadalhin ito sa kapahamakan. Magdadala ito sa iyong kapahamakan. At bilang mga mananampalataya, sa oras na ito, sa lahat ng mga mananampalataya, gisingin natin ang ating mga sarili sa mga pagtitiwala sa mga nilikha na gawa ng ating kamay. Ang hamon dito sa atin ay humiwalay tayo sa ating mga idolo na pinagtitiwalaan natin. Ihiwalay natin ang ating sarili sa mga bagay, sa iyong mga idolo. Dapat mong basagin ngayon ang iyong idolo. Ano ang pinagtitiwalaan mo ngayon na dapat mong basagin? Ang kailangan mong gawin, isang lubos, walang pasubali, walang pagdadalawang isip, Diyos lamang ang iyong pagtiwalaan. Ano sinabi ng Heidelberg Catechism? What is your comfort in life and in death? Yan ang tanong na yun. Ano ang iyong kaaliwan sa buhay o kamatayan? Mahaba ang sagot niya doon, pero gusto ko lang doon i-summarize sa ganitong pangungusap. Ang kaaliwan ko sa kamatayan at buhay ay pagtitiwala sa Diyos. Wala kayong ibang dapat alisin ninyo ang mga bagay na kumakaribal sa inyong buhay. Huwag niyong katakutan na kapag nawala ito, mabibigo ka. Hindi kailanman tayo mabibigo sa Diyos. Huwag niyong hanapin ang gusto ninyong mangyari na gawin sa inyo ng Diyos. Yun ang huwag na huwag ninyong gagawin. Ang gawin ninyo, hanapin niyo kung ano ang gusto ng Panginoon. Marami ngayon sa mga tagapangaral, ito ang dapat ninyong i-expect sa Diyos. Expect ninyo, mangyayari ito, mangyayari iyan. Pero hindi nangyari. Anong may dudulot nito sa atin? Kabiguan sa harapan ng Diyos. Nabibigo tayo sa harapan ng Diyos. Ngunit ang kailangan natin gawin, tingnan natin ang Diyos. Hindi limitado ng material na bagay. Walang anyo, ngunit makapangyarihan. Nasa sa lahat ng dako, pero may espesyal na presensya sa iyo. Yan ang ating Diyos. Hindi masukat ang kanyang kaalaman, ang kanyang kapangyarihan. Walang simula, walang hanggan. Walang kapantay. At kapag nakita mong ganito kalaki ang iyong Diyos, masasabi mo sa iyong sarili, ano man ang layunin ng aking Diyos ay matutupad. At kung may layunin siya sa akin, kailanman ang layunin na yun hindi mabibigo. Hindi yung aking gusto, kundi yung layunin niya. Hindi ko naintindihan ang mga bagay na pinapatupad niya, pero alam ko may plano ang makapangyarihang Diyos na ito at hindi siya magbibigo, hindi siya magbabago. Kaya kahit hindi ko naunawaan ito, magtitiwala ako sa aking Diyos. Ano ang key? Ano ang susi? Mataas, malalim, nakakaluwalhati, tama, biblikal, ayon sa kapahayagan ng Diyos na pagkakilala sa Kanya. Tayo manalangin. Salamat po, O Diyos, sa inyong biyaya sa umagang ito sa amin. Purihin ka sa inyong kadakilaan. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa oras na ito kung paano namin sisimulan ang aming paghakbang tungo sa
matayog, mataas, malalim, biblikal, at nakakaluwalhating pagkakilala sa inyo. Tulungan niyo kami, O Diyos. Sisimulan namin ito sa pakikinig ng pangangaral. Sisimulan namin ito sa pakikinig ng inyong salita. At sa oras na ito, aming Ama, hinihingi namin, ano man ang katotohanan ng aming napakinggan, pagbungahin niyo po ito sa aming mga puso, at ano man pong mga hamon ng aming napakinggan, aming Ama, tugunan namin po ito ng matapat na pagsunod. At kung may kausap kami at nakasama ngayon at nakarinig ng mensahe na ito, na hindi pa siya tiyak sa kanyang kaligtasan, gisingin mo ang kanyang diwa sa oras na ito. Hindi pagkakataon na narinig niya ang salita na ito. Ito ay ipinaparinig sa kanya upang una makita niya ang tunay na Diyos ay dakila at ang tunay na Diyos ay si Kristo Jesus na dapat niyang sampalatayanan. Sapagkat sinabi niyo sa inyong salita, walang sinumang maaaring makaagaw sa inyong kamay. Ganan ka makapangyarihan ka na aming tagapagligtas o aming Diyos, aming Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Dinadakila at niluluwalhati namin kayo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.